Roque, eto po ako, hindi si Kalilong ang pwedeng mag-authenticate sa video. Who can authenticate the video? Me, since I broadcasted the video. Any of the 42 participants, including BP Sara and Attorney Saleca, and FB, di pwede si Kalilong. Tignan nyo, hindi tayo abogado pero natututo tayo rito sa impeachment. Tama. Hindi pwede si Kalilong. Ang pwede niya siguro kung AI ba yan o hindi. AI ba yan? O hindi, yun lang yung kay Kalilong. Pero yung authentic na ito talaga yung naganap, ito talaga yung laman, na ito walang ano. Sabi ni Roque, siya lang ang makakapag-authenticate or sino man dun sa mga participant. Ang tanong, bakit hindi yun yung kinuha ninyo? Sa prosecution, sa mga congressman, bakit hindi na lang po kayo kumuha sino man dun sa 42 participants? Bakit yung hindi po participant ang kinuha ninyong mag-authenticate? Yan yung unang tanong . Ikalawang tanong, eto po, hindi rin natin to alam. Malamang hindi rin to alam ng depensa kasi hindi nila inusisa . Ayon po to kay Attorney Vic Rodriguez, si Agent John Mark S. Kalilong, yung nagpapanggap na expert, ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang kaso niya hindi biro-biro, arbitrary detention, delaying release, search warrants, maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained, searching domicile without witness, falsification of public officer, employee or notary or ecclesiastical minister, perjury, robbery, extortion, theft. Diyos ko. Ang dami po palang kaso nito. Ngayon lang natin natuklasan dito kay Attorney Vic Rodriguez. Bakit po yung mga kinukuha po ninyong mga witness, kung hindi nakakulong, sangkatutak ang kaso? Alam niyo po, compromise na compromise kung sangkatutak po yung kaso niyan. Di po ba? Kaya ang question, di ba, ang tanong ko kanina, ang dami po nun, 42 yun. Pwede kahit isa lang dun, ma-authenticate nyo. Kung yun lang po yung purpose nyo, ma-authenticate. Hindi. Ang dami yung tanong sa kanya na gusto nyong palabasin, na alam ni Kalilong na si BP Sara ay nakakuha ng ano. So wala. Ngayon, ito po, compromise po yung pagkatao niya dahil sa sangkatutak. Sangkatutak po yung kanyang kaso pala. Alam niyo po, meron tayong, nakalimutan ko na po kung sino sa mga big time na abogado. Pinaliwanag po yan . Sa normal po na korte, pag ang yung kadalasan po, hindi po kumukuha ng mga nakabilanggong testigo. Alam niyo po kung bakit? Yung judge po na marunong, kasi yun ang trabaho niya judge pagiging judge. Meron kagad negative yan. Pag ang witness mo, negative na kagad sa judge. Pag ang witness mo ay isang bilanggo. Kasi alam nila na itong mga gustong makalaya niyan Kahit na anong gusto mo, ipaamin dyan sa mga yan. Aaminin nila para lang sila makalaya. Hindi po sila katiwa-tiwala bilang mga witness. Takan-taka tayo rito sa mga to. Una, si Madriaga. Eto, wala tayong kaalam-alam kasi NBI, agent
Eto sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, hindi naman natin hinulaan yan. Hindi ko nga alam na marami palang kaso yan. Akala ko regular po na ano yan, na NBI agent. Akala ko rin eksperto. Biglang bumaba, no? Hindi na siya eksperto. Oh. Yun po pala. Kaya po pala siyang testigo nila. Kasi etong mga prosecution, pilit na pilit eh. Yung mga testigo nila, katulad si Madriaga, putya, alam man lahat. Siya yung nagde-deposito, siya yung nagwi-withdraw ng pera sa mga bangkong wala naman. Hindi naman, non-existing naman. Okay. Kaya nagpapahina po yan. No? Sa bagay, magtotohanan na po tayo. Halatang-halata po yung mga judge. Halatang-halata na po yung mga senador sa kanilang mga kinikilingan. Kaya ito, pag-aaksayan na lang to ng pera eh. Pag-aaksayan na lang po talaga to ng pera. Dapat meron din tayong batas. No, na pag merong, kasi gusto ni Subiri gumawa ng batas, di ba? Na pag-threaten yung, may special na batas sa pagte-threaten sa matataas na tungkulin. President, Vice President, Senate President, Supreme Court. Pag nag-threaten ka, may kakaibang batas doon sa mga yun. Ano kaya? Pag meron din ganito na false accusation ka sa mga matataasan tungkulin katulad ng Vice President, yung talagang wala ka naman palang malinaw na kaso, wala ka naman malinaw na ebidensya, pinagtulungan lang ng mga congressman. Alam nyo po, pambulaga po yan yung unang testigo nila eh. Unang testigo pa lang, wala na. Gibang-giba na po sila, unang testigo pa lang. Kaya yung sinasabi nito ni Garin na fireworks, kung may fireworks daw ngayon, mas malakas pa yung fireworks next week. Alam mo, Garin, ang tanging fireworks lang ngayon, yung laway ni Luistro, tsaka yung uhog ni Ligutan. Ngayon, kung ang sinasabi mo, may fireworks uli next week, aba, anong uri fireworks na yun? Baka regla na. Baka matuluyan na regla yung sikapunan yan. Tignan nyo, isa kagad sa testigo nila, hindi pa po sila nakakapag-establish ng testigo na matino laban kay BP Sara. In fact, ang napatunayan baliktad napatunayan na walang hinire si BP Sara na assassin. Yun po ang napatunayan Ay, 1,000 na po tayo. Palakpakan naman dyan. Mag-likes naman kayo. 300 pa lang yung likes. Hindi po ba? Bakit po, kung matatag, kung marami talaga kayo, bakit pangalawang linggo pa lang, pagkatapos po na isasalang nyo na kagad, hostile witness na kagad. Yung witness na hindi nyo kakampi. Wala na ba kayong kakampi? Alam nyo, hindi nyo pa nga na-establish na merong talagang kasalanan si BP Sara. Wala pong sa nakapakinig po. Naintindihan na po nila yan. Alam nyo kung bakit? Matagal na po napaliwanag yan sa mga tao na pag yung sinabing, pag ako ginurgur. O, di ba? Katulad po rito sa atin, sa mga kulto ni Digong. Hindi ko alam kung nasabi ko na to kanina. Pero malaman nasabi ko na, uulitin ko lang. Meron tayo rito, sinasabi, pag si BP Sara ay na-convict at hindi pwedeng tumakbo, patatakbuhin natin si Baste. Yun po yun, yung pag Pero hindi po ibig sabihin na sabay silang tatakbo. Isa lang po ang tatakbo sa kanila. Kinakailangan makonvict muna si BP Sara bago tumakbo si Baste. Yun po yung pag. Ganon din po yun. Pag nagurgur si BP Sara, gugurgurin niya yung mga nagpagurgur sa kanya.